Narinig mo na ba ang kwento tungkol sa tatlong itim na sanggol na may bughaw na mga mata na ipinanganak noong 1979? Noong panahong iyon, yumanig ang buong komunidad sa isang maliit na bayan nang ipanganak ang triplets na ito. Tatlong batang lalaki na may maitim na balat, ngunit may malinaw at matingkad na bughaw na mga mata na tila sumasalamin sa kalangitan. Para sa marami, isa itong himala. Para sa iba naman, isa itong palaisipan na halos hindi nila matanggap. Ang kanilang ina ay isang simpleng babae, tahimik at relihiyosa, na buong buhay ay nanirahan sa parehong lugar. Ang ama naman ay kilalang masipag, ngunit mailap at bihirang magsalita. Nang ipanganak ang tatlo, agad na kumalat ang balita. Dumagsa ang mga kapitbahay sa ospital, ang ilan ay may ngiti, ang ilan ay may bulong-bulongan. May mga nagsabing sumpa raw ito, may iba namang nagsabing biyaya mula sa Diyos. Ngunit para sa mga magulang, ang mahalaga lamang ay ligtas ang kanilang mga anak. Lumaki ang triplets na halos walang muwang sa kakaiba nilang anyo. Sa murang edad, sanay na silang pagmasdan, kuhanan ng litreto, at minsan ay pag-usapan sa harap nila na parang wala sila roon. Sa eskwelahan, sila ang laging sentro ng atensyon. May mga batang gustong makipagkaibigan dahil sa kanilang kakaibang itsura, ngunit mayroon ding umiwas, takot o nanunuya. Sa kabila nito, nanatili silang magkakapit-bisig, tatlong pusong sabay tumitibok, tatlong isipan na tila laging magkaugnay. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalong naging mausisa ang mundo sa kanila. May mga mananaliksik na gustong magsagawa ng pagsusuri, may mga mamamahayag na gustong kunan sila na interview. Ngunit pinili ng kanilang mga magulang na ilayo sila sa mata ng publiko. Ayaw nilang lumaki ang kanilang mga anak na parang mga eksperimento. Gusto lamang nila ng payak na buhay, paaralan sa umaga, laro sa hapon, at tahimik na hapunan sa gabi. Sa pagpasok nila sa kanilang kabataan, doon nagsimulang lumalim ang mga tanong. Bakit sila ganito? Bakit tila kakaiba ang kanilang mga mata kumpara sa iba? May mga pagkakataong tumitingin sila sa salamin at nagtatanong sa kanilang sarili kung saan talaga sila nabibilang. Itim ang kanilang balat, ngunit ang kanilang mga mata ay madalas magdala ng panghuhusga, parang hindi sila lubos na tanggap sa alinmang mundo. Isang gabi, habang nag-usap silang tatlo sa ilalim ng lumang punong mangga sa kanilang bakuran, napagkasunduan nilang balang araw ay hahanapin nila ang katotohanan. Hindi para patunayan ang anuman sa mundo, kundi para sa kanilang sariling kapayapaan. Gusto nilang maintindihan ang kanilang pinagmulan, ang agham at kasaysayan sa likod ng kanilang kakaibang anyo. Ngunit hindi naging madali ang paglalakbay na iyon. Habang sila'y tumatanda, unti-unting nagbago ang kanilang mga landas. Ang isa ay naging tahimik at mahilig magbasa, laging naghahanap ng sagot sa mga libro. Ang ikalawa ay mas palakaibigan, humaharap sa mundo ng walang takot, tila handang ipaglaban ang kanilang pagkakaiba. Ang ikatlo naman ay naging mas emosyonal, dala-dala ang bigat ng mga mata na mundong laging nakamasid sa kanila. Dumating ang araw na tuluyan na silang umalis sa kanilang bayan, hindi sabay-sabay, hindi rin pare-pareho ang dahilan. Ngunit sa bawat hakbang palayo, dala nila ang alaala ng kanilang pinagmulan at ang pangakong hindi kailanman kakalimutan ang isa't isa. Sa malalayong lugar, patuloy silang hinarap ng parehong tanong, parehong pagkamangha, at parehong panghuhusga. Sa paglipas ng dekada, unti-unting nawala sa balita ang kwento ng blue-eyed black triplets. Ang ilan ay nagakala na isa lamang itong alamat na nakaraan. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga lihim na desisyon, mabibigat na sakripisyo, at isang katotohanang matagal nang itinago, isang katotohanang magbabago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati sa pananaw ng mga taong minsang humusga sa kanila. At dito nagsisimula ang tunay na tanong, ano nga ba ang nangyari sa kanila matapos ang lahat ng taong iyon? Paano nila hinarap ang mundo na hindi kailanman tumigil sa pagtingin sa kanila bilang kakaiba? At handa na ba silang ibunyag ang katotohanang matagal nilang kinimkim? Lumipas ang maraming taon bago muling nagtagpo ang landas na tatlo. Hindi planado, hindi rin sinedya. Isa itong tahimik na umaga sa isang lungsod na malayo sa kanilang sinilangang bayan nang makita na panganay ang mukha na pamilyar sa kanya, ang parehong bughaw na mata na minsang araw-araw niyang nakikita sa salamin. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala, ang mga bulungan, ang mga tanong, ang mga gabing magkakatabi silang tatlo habang pinapangarap ang isang mundong tatanggap sa kanila ng buo. Nagkita silang muli matapos ang halos 2 dekada ng pagkakahiwalay. Walang yakap sa simula, walang luha agad. Tanging katahimikan at malalim na paghinga, na para bang sinusukat muna nila kung totoo nga bang naroon ang isa't isa. Ngunit na magsalita ang isa, sumunod ang dalawa, at parang hindi kailanman naputol ang ugnayan nilang tatlo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang magbahagi ng kani-kanilang kwento. Ang isa ay namuhay ng payak, nagtatrabaho sa isang maliit na institusyon, tahimik ngunit kontento. Ang ikalawa ay napadpad sa mundo ng media, hindi bilang paksa, kundi bilang tagapagsalaysay, ginamit ang boses upang ipagtanggol ang mga taong hinuhusgahan dahil sa kanilang pagkakaiba. Ang ikatlo naman ay dumaan sa pinakamadilim na yugto ng buhay,
nilamon ang pagkalito at sakit, ngunit sa huli ay natutong bumangon. Habang nagkukwentuhan sila, unti-unting lumitaw ang matagal ng iniwasang paksa, ang kanilang pinagmulan. Doon lamang nila nalaman ang buong katotohanan. Ang kanilang ina, bago pumanaw, ay nag-iwan ng liham na matagal nang itinago na isang kamag-anak. Sa liham na iyon, inamin niyang may kakaibang pinagugatan ang kanilang mga meta, isang bihirang genetic condition na minana pa mula sa mga ninuno na matagal nang nakalimutan ng kasaysayan. Hindi ito sumpa. Hindi rin ito hiwaga ng ibang mundo. Isa lamang itong patunay na mas malawak at mas komplikado ang sangkatauhan kaysa sa kayang unawain ng karamihan. Ang liham ay hindi nagbigay ng kumpletong sagot, ngunit sapat upang maibsan ang bigat na matagal nilang pasan. Sa unang pagkakataon, hindi na nila kinailangan pang magtaka kung bakit sila ganito. Tinanggap nila na minsan, hindi kailangang malinaw ang lahat upang makahanap ng kapayapaan. Nagpasya silang huwag nang bumalik sa limelight. Ayaw na nilang maging kwento ng sensasyon. Ngunit hindi rin nila itinago ang kanilang pagkatao. Sa halip, tahimik nilang tinulungan ang iba, mga batang may kakaibang itsura, mga taong lumaki sa panghuhusga. Sa sarili nilang paraan, ginawa nilang lakas ang dating dahilan ng kanilang sakit. Gayon, kung sakaling may makakita sa tatlong lalaking may maitim na balat at bughaw na mga mata na magkasamang naglalakad, hindi mo na sila mapagkakamalang hiwaga. Makikita mo lamang ang tatlong magkakapatid na nakangiti, may mga pilat man ang nakaraan, ngunit buo ang loob at malinaw ang direksyon. Ang mundo ay maaring hindi kailanman ganap na matutong tumanggap ng lahat ng pagkakaiba. Ngunit ang tatlong ito, ang dating tinawag na impossible, ay patunay na ang tunay na himala ay hindi ang kanilang mga meta, kundi ang katotohanang pinili nilang mabuhay, magmahal, at magpatuloy sa kabila ng lahat. Sa huling pagkakataon na nagkita silang tatlo, hindi na iyon tulad ng mga nauna, walang bigat, walang takot, at wala ng tanong na kailangang sagutin. Nagtipon sila sa isang simpleng bahay sa tabi ng dagat, malayo sa ingay ng lungsod at sa mga matang sanay manghusga. Ang alon ay dahan-dahang humahampas sa pampang, tila ba inulit-ulit ang parehong mensahe. Lahat ng bagay ay dumarating at lumilipas, ngunit ang mahalaga ay kung paano mo tinatanggap ang bawat yugto ng buhay. Umupo silang magkakatabi, tulad ng ginagawa nila noong bata pa sila. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, wala nang nagbabanggit tungkol sa kanilang mga mata. Hindi dahil nakalimutan na nila ang kahulugan nito, kundi dahil hindi na iyon ang sentro ng kanilang pagkatao. Ang bughaw na mata na minsang naging dahilan na sakit, hiwalayan, at pagdududa ay isa na lamang bahagi na mas malawak na kwento ng kanilang buhay. Napag-usapan nila ang kanilang mga magulang, ang ina na buong lakas na ipinagtanggol sila sa harap ng mundo, at ang ama na tahimik na minahal sila sa paraang hindi palaging naunawaan na iba. Doon nila tuluyang napagtanto na ang kanilang pagkabata, kahit puno ng kakaibang karanasan, ay napalibutan pa rin na tunay na pagmamahal. At marahil iyon ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat, hindi sila tuluyang nadurog. Ang panganay, na dayti laging naghahanap ng sagot sa mga libro, ay nagsalita tungkol sa kapayapaang natagpuan niya sa pagtanggap. Hindi lahat ng tanong, anya, ay kailangang sagutin na agham o paliwanag. Ang ilan ay kailangang yakapin lamang. Ang ikalawa, na ginamit ang kanyang boses upang ipagtanggol ang iba, ay inaming minsan ay napagod din siya. Ngunit ang pagod na iyon ay palaging napapalitan ng lakas tuwing may isang taong magsasabing, "Salamat, dahil sa'yo, hindi na ako nahihiya sa sarili ko." Ang bunso naman, na minsang nalunod sa dilim, ay tahimik na ngumiti at nagsabing ang pinakamahirap na laban ay ang pakikipagkasundo sa sarili, at iyon ang pinakamatagal niyang pinagdaanan. Habang lumalalim ang gabi, napag-usapan nila ang posibilidad na ibahagi ang kanilang kwento sa mundo, hindi bilang sensasyon, kundi bilang paalala. Paalala na ang pagkakaiba ay hindi sumpa. Paalala na ang mga label na ibinibigay ng lipunan ay hindi kailanman sapat upang ilarawan ang tunay na halaga ng isang tao. Ngunit sa huli, nagkasundo silang hindi na nila kailangang patunayan ang anuman. Ang kanilang buhay mismo ang naging sagot. Sa mga sumunod na taon, namuhay sila ng magkakalapit, hindi man sa isang bubong, ngunit sa isang layunin. Tahimik nilang sinuportahan ang mga programang tumutulong sa mga batang nakararanas ng diskriminasyon. Hindi nila ipinangalandakan ang kanilang mga pangalan. Hindi nila ginamit ang kanilang nakaraan upang sumikat. Para sa kanila, sapat na ang makitang may batang unti-unting natututong mahalin ang sariling refleksyon sa salamin. May mga pagkakataon pa ring may makakakilala sa kanila. May mga matang magugulat, may mga tanong na muling lilitaw. Ngunit iba na ang kanilang tugon ngayon. Sa halip na iwasan o ikagalit, tinatanggap nila ito ng may ngiti. Dahil alam na nila kung sino sila, at walang sinuman ang may kapangyarihang baguhin iyon. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng Blue-Eyed Black Triplets ng 1979 ay nanatiling bahagi ng mga lumang artikulo at bulong-bulungan. Ngunit ang tunay na kwento, ang buhay na kanilang binuo, ang kapayapaang kanilang natamo, ay hindi kailanman ganap na naitala sa mga pahina ng kasaysayan. At marahil, mas mabuti na rin iyon.
Sapagkat ang ilang kwento ay hindi kailangang ipagsigawan upang magkaroon ng saysay. Sa huling gabi ng kanilang pagsasama sa tabing dagat, tumingin silang tatlo sa bituin. Walang nagsalita na matagal. Hindi na kailangan. Sa katahimikan, naroon ang lahat ng sagot, ang pagtanggap, ang pagpapatawad, at ang pasasalamat. Ang mundo ay maaring minsang naging malupit sa kanila, ngunit hindi nito nagawang nakawin ang kanilang pagkatao. At kung sakaling may magtanong ngayon kung ano ang nangyari sa kanila, ang sagot ay payak lamang, nabuhay sila. Hindi perpekto, hindi madali, ngunit totoo. Nabuhay sila bilang mga taong higit pa sa kanilang anyo, higit pa sa kanilang mga mata. Nabuhay sila bilang magkakapatid na, sa kabila ng lahat, ay piniling magmahal at magpatuloy. Doon nagtatapos ang kwento, hindi sa isang himala, hindi sa isang revelasyon, kundi sa isang tahimik na katotohanan. Ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ay hindi kung paano ka sinimulan ng mundo, kundi kung paano mo piniling tapusin ang bawat araw.